Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag with evidence. Ako po, parang sumabog yata sa galit si Congressman Benny Abante sa isang vlogger na si Joey De Vivre. Nako, gusto pa yata niya itong ipa-contempt. Kahit may excuse letter na si Miss Joey ay ipapatawag pa rin siya sa susunod na hearing. Naku, naramdaman ng mga netizen at yung mga nanonood na parang galit si Congressman Benny Abante. Ano kaya ang rason kung bakit nagalit si Congressman Benny Abante? Or gusto lang niyang makita si Miss Joey De Vivre ba yan? De Vivre? Ano ba si Miss Joey? Para matanong niya kung ano ba ang kanyang basihan sa mga statement ni Miss Joey. O heto mga kabibig, ang grabeng bakbakan ba ito? Nako, ito na kabibig ha, manood tayo sa explanation ni Congressman Benny Abante. Okay, wait for a while kabibig. Now you are recognized. My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no? Oh, Elizabeth Cruz. AKA Joey De Vivre, De Vivre. Joey De Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, may I know what was the excuse, Mr. Chairman? Consec, please answer the query of Congressman Abante. Please. Ito yung matapang sabi ni Barbers. Ito yung matapang. Thank you, Mr. Chair. Miss Elizabeth Joy Cruz was invited and she sent an excuse letter via email. Oh. Ano po yung kanyang excuse letter? Ano yung dahilan? Ano kaya ang rason ni Miss Joey? One moment, sir. I'll get it from the chair. Bakit hindi Thank siya you. pumunta? Mr. Chair, That's Benny. Comsec, can you kindly also try to tell us those resource persons who Abante? particularly I am referring to AKA Joe De Vivre. Congressman Abante. Dahil lang, katutuloy ko lang sa Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. More personal. Let's be more comprehensive on this approach. Yan, Please. binabasa ko lang po, binabasa ko lang. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, Wag mong i-personal. November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko nababanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka, paswelduhan ka ng taxpayers, gago. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganun kasama. Oh. Tapos sabing ganyan, si Dan Fernandez and H. Barber's survey are depressing. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the Biscam. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nila magmura eh. Hindi na ako bumumura muna. Oo. Chairman Abante. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Oh. Mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire, please. Hindi, Mr. Chairman. I'm holding my We're fire. just on the process of administrative. Ano pa lang muna tayo, Congressman Abante. We can tackle that on the interpellation. Hindi, Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumaya pa ng abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. No, O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Tapos respectfully,
Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon, humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Galit na si Abante. Namo. Chairman, Mr. Chairman, No, wait. Quiet. Chairman. Please observe, refrain from laughing or whatever expression you wanted to, please observe decency and, of course, Mr. Chair, I move that with we all due strike wait. out. With all due respect, with all due respect with Congressman Abante, I feel your sentiment, I feel your sentiment, but we are in the process of finding out the, yung pong implementation of the In fairness, 10175. Si Dan Fernandez. And I know I respect your freedom of Right to the expression, point siya. but what I'm trying to tell you Alam niya is kung to ano ang refrain mangyayari. from Gusto the niyang- from Dito lang hearing. pwedeng mangyari. We must first Diba, mga kabibig? Na-appreciate ko Already yung this- ngayon na fairness ni Dan Fernandez. Diba? Pero kung Benny Abante yata, parang gigil siya kay Joey eh. Sabi ng ilang netizen na basa ko, personal na ba? Hindi ko alam. Si Benny Abante lang talaga ang makakasagot dyan kung ano ang nararamdaman niya laban kay Miss Joey. So, sana, ipapatawag ba sila next meeting? Show cause order yata. Pupuntahin sila mga kabibig. So, sana pumunta itong mga vlogger na ito para magdepensahan naman nila ang kanilang sarili. At baka maging ang tawag dito, maging maayos lahat kasi in aid of legislation ang gusto ng mga congressman na ito. Di ba mga kabibig? So, yun na nga, parang anong tawag dito? Let's move forward tayo dito ha. Parang nawala ang boses, no? Parang baka sa signal nila. Ito na si Benny Abante. Nag-oath na ang mga... please address your questions to the co-chairs. a committee hearing, Mr. Chairman. All resource person being invited in every hearing, Mr. Chairman, that all invitees who are not present in today's hearing the committee should have a proper disposition with regards to their invitation, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. So what's the pleasure of Chair. the body? Mr. Chair, in relation to what don't show up or make an excuse letter, then I'll make a motion that we issue a show cause order on them. So there's a manifestation by Congressman Abante that those who have not written any excuse letter will be invited again in the next hearing. Actually, hindi to motion, but it's a procedure that is being governed no? So doon sa mga resource persons na hindi po nakarating, na hindi nagpadala ng mga excuse letter, you are being invited again in the next hearing. And for those who have written an excuse letter, what's the pleasure of this body on the excuse letters that they have sent us? Because they have Mr. written Chairman. as letters. Mr. Chairman. Because they have Mr. written Chairman. as letters. Mr. Chairman. Para yata yung ato nila yung connection yata nila Because they have Mr. written Chairman, as letters. person that was mentioned by Congressman Abante, ganun po yung sagot niya. Shall we invite her, babae ba? si Joey. Shall we invite her again or issue a show cause order? For me, Mr. Chairman, that is offensive and we should also issue a show cause order for her. And we'll not just invite her in the next hearing, we will issue a show cause order for that person. Mr. Chairman. According sa, okay, thank you so much for that, Congressman Paduano. According sa Section 9 of our rules, witnesses shall be granted more than two postponements of appearance before the committee without justifiable cause. So we can issue a show cause order because wala silang justifiable reason. Mr. Chairman, Yes, Congressman Ako, please. we must distinguish the resource person who was invited but did not offer any excuse from the resource person who was invited but came up with a letter excuse. So why should we treat them the same? According to our protocols, as we have done in the previous committee hearings, those invited persons
who did not offer any excuse, the next order is for them, for the committee to show cause, to issue a show cause order to explain why. And for those people who offered an excuse for their absence, it's up for the committee to determine whether the excuse is acceptable or not. Thank you, Mr. Chair. Okay, I think we have so many excuse letters that were given to us by the COMSEC. Mr. Chair, And particularly yes, the excuse order, the excuse letter of this Miss Elizabeth Joey Cruz. She said, I know that the time of the committee is precious and I am coming from deep concern on prudent utilization of public resources. Mr. Chair, this is contemptible. Oh. This is not respecting this committee. How dare she would say the prudent utilization of public resources. I therefore make a motion, Mr. Chair, that we issue a show cause order on this Elizabeth Joey Cruz. I move therefore, Mr. Chair. so there's a motion to issue a show cause order to that resource person. What's the name? Elizabeth Cruz. And there was a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So yun na nga, kabibig. Nako, parang galit si Benny Abante kay Miss Joey. Nako, mga kabibig. So, yun lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Sabi ng ilang personal yata yung galit ni Benny Abante kay Miss Joey. Ano kaya ang reaksyon ni Miss Joey hinggil sa mga banat ni Benny Abante laban sa kanya? Pupunta kaya si Miss Joey sa susunod na hearing, mga kabibig? Yan ang ating susundan. Ako, parang naging teleserye. Pero hindi naman to teleserye. Meron talaga silang point kung bakit pinapatawag yung mga, ilan ba yung 40 vloggers? Tapos, kaya nga si Marco Leta sabi, yung yung mga lalaking media outlet din kung pwede, pati yung Philippine Daily Inquirer ba pinatawag, tapos yung SWS. Naku, parang malawak ang tawag dito, ang scope ng ng hearing na ito. So ano ang iyong komento tungkol ito, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Meron na bang statement si Miss Joey? Tingnan natin ha. Si Miss Joey kasi ay isang vlogger din, mga kabibig. Si Miss Joey na natin, si Miss Joey ha. Ito, Miss Joey. Nasaan ba si Miss Joey ngayon? Naku, Miss Joey, ano kaya ang kanyang komento? Naglabas na ba siya ng official statement or mga posting niya sa social media na sabi ni Tio Moreno, you see, they will cite in contempt Joey De Vevry based on her excuse letter. Anong sabi ko sa inyo? Yan ang goal, to silence critics, sabi ni Tio Moreno. Nako, ito pa. Offended sa prudent utilization of public resources. Siyempre, ang pag-usapan, transparency and accountability sa pera ng bayan. Allergic kayo. Oh, nako. Abante, it's an honor to make a crocodile cry, sabi ni Miss Joey. Wait ka, Benny. Ito ba ay sign ni Miss Joey na pupunta siya sa susunod? Kasi show cause order na yun eh. Di ba? Oh, ito pala yung excuse letter ni Miss Joey. Share ko sa inyo, kabibig, kasi shinare ito ni Miss Joey sa kanyang Facebook fan page. So this is already public. So sabi dito niya, ito, Representative Dan Fernandez, good day. After a meaningful consultation with my lawyer, I have decided to respectfully decline your investigation to share my knowledge and matters that were raised by Representative Ace Barbers in his privileged speeches last year. I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators nor drug lords. As such, my knowledge is not of use for the goal of the joint committee because I have nothing to share. I know that the time of the committee is precious and I am coming from deep concern on prudent utilization of public resources. Thank you for your understanding. Respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Elizabeth Joey Cruz pala siya.
Oh, yun mga kabibig, yung statement, yun pala ang laman ng email ni Miss Elizabeth Joey Cruz sa kay Representative Dan Fernandez. So, yun kabibig, comment down below kung ano ang yung komento dito. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!